Wellman TV. Alexander. Kabanata 871 hanggang sa katapusan ng panahon. Iiwan ko sa iyo ang mga detalye, Tio Graham. Mas marami kang karanasan sa mga bagay na ito kaysa sa akin, sabi ni Yulia. Of course, madam. I will make sure that everything is properly arranged, pagsang-ayon ni Graham, saka nagdahilan na simula ng paghahanda ng mga mahahalagang bagay. Kasabay nito, ang balita ng pagbabalik ni Alexander sa Sconvia City ay nakarating sa itaas na crust ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, si Alexander ay ngayon ang kilalang may-ari ng Lovers Tower. Higit pa rito, sa harap ng maraming mahahalagang pamilya sa Sconvia City, pinatay niya si Young Master Caspian ng pamilya Pearson mula sa Clay City. Inaasahan ng lahat na magbabayad siya ng mataas na halaga, ngunit kahit papaano ay bumalik siya sa Lovers Tower nang hindi nasaktan. Malinaw nitong ipinakita na ang kapangyarihan ni Alexander ay higit na malakas kaysa sa pamilya Pearson sa Clay City. Maraming individual ang mabilis na nagdala ng masaganang regalo sa pintuan ng Lovers Tower sa pag-asang makilala si Alexander. Siyempre, hindi pinansin ni Alexander ang mga taong ito at dinala si Micah at Yulia sa dalampasigan pagkatapos ng kaunting pahinga. Natuklasan nila ang maliliit na dolphin na hinahanap ni Micah. Nagpatawag si Alexander ng mag-asawang dolphin para makipaglaro kay Micah pagkarating nila sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Micah, masayang nakikipaglaro sa mga dolphin at sa kanyang alagang hayop na si Beans. Si Alexander at Yulia ay nasa dalampasigan sa sandaling ito, pinapanood si Micah na naglalaro ng may kagalakan sa puso. Napakasarap ng pakiramdam ni Yulia nang makita ang masayang mukha ng kanilang anak at nakatayo malapit sa lalaking mahal niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Alexander na may mapagmahal na mga mata, napagtanto na ang lahat ng kagandahan sa kanyang harapan ay dahil sa kanya. Itinuring niya ang kanyang sarili na maswerte na nakilala si Alexander. Hindi napigilan ni Yulia na yakapin ang leeg ni Alexander, tumayo sa mga tiptoes, at damapo ng mapusok na halik sa pisngi nito, na puno ng emosyon. Ikinagalit ni Yulia si Alexander, na dati ay mapayapa. Si Yulia ay bihirang magpakita ng gayong pamilyar, lalo na sa publiko. Napagtanto kaagad ni Alexander na pabigla-bigla at subconscious ang mga kinikilos ni Yulia. Gusto lang sana ni Yulia na halikan si Alexander sa pisngi, pero paano palampasin ni Alexander ang napakagandang pagkakataon? Agad niyang ipinulupot ang mga braso sa slim waist ni Yulia at hinalikan ito. Nanginginig si Yulia nang mapagtanto ang kanyang ginawa, at sinubukan niyang itulak si Alexander palayo sa kanya. Paano siya, bagaman? Ikaw. Namula si Yulia at pilit na inis. Hindi kayo, kundi uni, tahimik na saway ni Alexander. Sa kabila ng katotohanan na siya ay pasaway, ang kanyang boses ay napakaakit. Naramdaman ni Yulia ang pagbaha ng init sa kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Sinamantala ni Alexander ang sitwasyon at sinimulan siyang halikan ng mabangis. Isang ubo ang umalangaw mula sa tagiliran nang sila ay abala sa kanilang matinding halikan. Ubo, Yulia, ubo, Alexander. Narinig ang boses ni Clara. Natigilan si Yulia. Napunta na ang mainit niyang mga kamay sa mas kilalang bahagi ng katawan ni Alexander habang nakatingin sa kanya. Hindi lang siya nagpatuloy, parang gusto pa niyang lumayo pa. Masyado yata siyang abala at hindi niya narinig ang pagtawag ni Clara sa kanila kanina. O baka naman ayaw niyang pansinin ang iba. Ubo, 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 ubo. Mas maraming ubo ang sumunod sa oras na ito. Kabanata 872 nakakahiya. Natigilan si Yulia, at saka lang siya nag-react na nagmamadaling itinulak si Alexander palayo. Namula ang pisngi niya na kasing pula ng hinog na mansanas nang mapansin niyang nasa matigas na puwetan na niya ang kamay ni Alexander. Bakit hindi maitago ni Alexander, ang malaking masamang tao, ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili? Ito ay sa isang abalang beach. At ngayon na sila ay pinapanood ng mga individual na kilala nila, ito ay ganap na nakakahiya. Si Alexander naman ay naiirita. Sino sa mundo ito? Hindi ba pwedeng magpanggap na lang sila na hindi sila nakakita at dumaan kung nakita nila?
Bakit kailangan nilang tawagan siya, na iniistorbo ang kanyang pinakahihintay na saya? Tumingin si Alexander sa gilid habang pinag-iisipan ito. Sa puntong ito, napansin niya ang 3 taong naglalakad. Si Clara, ang nakababatang kapatid ni Yulia, ang nanguna sa grupo. Nakatayo sa likuran niya sina Amanda Fitz at Ian Ice Mason. Lahat sila ay magkakilala. Biglang nawala lahat ng mukha. Nais ni Yulia na gumapang siya sa isang siwang sa dumi. Si Amanda ang unang nagsalita sa puntong ito, Mister, narinig namin na ibinalik kayo ni Miss Sue, kaya pumunta kami para bisitahin ka. Sinubukan namin ang Lover's Tower ngunit walang laman, kaya iminungkahi ni Clara na subukan namin ang aming kapalaran dito. Hindi namin inaasahan na nandito ka talaga. Oo, alam ni Clara kung sino ka. Dagdag niyan ay ang boses niya. Si Clara naman ay huminto sandali bago sumigaw, Alexander. Tumango si Alexander. Batid niya ang kasalanan ni Clara. Kung tutuusin, si Clara lang ang makakapidyo sa pagkakasugat ni Micah noong una. Gayunpaman, hindi niya ipinaalam kay Alexander ang kanyang natuklasan sa oras, na nagresulta sa aksidente ni Micah at pinsala ni Valerie. Hinding-hindi mapapatawad ni Alexander si Clara kung namatay si Micah. Hindi gaanong galit si Alexander ngayong maayos na si Micah, wala na sina Shane at Jeffrey, nalipol na ang Perez clan, at lahat ng umusig kay Micah ay nakatanggap ng makatarungang parusa. Si Clara, sa kabilang banda, ay likas na mas maunawain. Nasa isang tabi kasi ang anak ng kanyang ika-4 na kapatid na babae, habang ang kanyang lolo at pangalawang tiyuhin ay nasa kabila. Ang magkabilang panig ay ang kanyang pamilya, at si Clara ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon din. Bakit sabik na sabik kang mahanap ako? May mali ba dito? Tanong ni Alexander kina Amanda at Ian Ice. Oh, Mr. Tomas, kami ay mga matandang magkakilala. Huwag mo kaming kalimutan dahil lang sa ilang sandali na wala ka. Hindi napigilan ni Amanda ang panunukso. Don't forget, sa Scanvia City, may ibang identity ka rin, yung boyfriend ni Ian Ice. Halos makalimutan na ni Alexander ang sandaling gumanap siya bilang panangga ni Ian Ice kung hindi dahil sa paalala ni Amanda. Walang naramdaman si Alexander nang sabihin ito ni Amanda, ngunit nababalisa si Ian Ice at ikanaway ang kanyang kamay. Amanda, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nanunood si Miss Sue. Anong problema? Nagtataka si Alexander, medyo walang magawa, kung bakit laging nagkakagulo ang mga babae. Sa puntong ito, same time na sinabi ni Amanda, sige, hindi na mabiro. Bukas ng gabi, may maliit na pagtitipon ng aming pamilya Fitz. Sa hindi inaasahan, naalarma ang young master ng pamilya Ferren sa Clay City, na nagsabing darating siya. Medyo hindi ako sigurado, kaya gusto ko rin imbitahin si Alexander, baka sakaling guluhin ng pamilyang Ferren ang pamilya Fitz natin. Mas magiging secure kami kapag nandyan ka. Papunta na ang mga Ferren. Tumaas ang isang kilay ni Alexander na nagpapahiwatig ng kanyang interes. Kung regular na pagpupulong lang iyon, mas mariin niyang tatanggihan. Kabanata 873 walang nangyari. Gayunpaman, ngayong papunta na ang pamilya Ferren at hindi pa rin alam ang kanilang motibo, hindi nag-iisip si Alexander na makipagkita sa kanila. Isa pa, naging palakaibigan at magalang si Amanda mula nang dumating sila ni Yulia sa Scanvia City. Handa siyang ibigay sa kanya ang ekspresyong ito. Sige, ipadala mo ang address kay Yulia mamaya. Pupunta talaga ako bukas. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Alexander. Great, babalik muna kami at aabangan ang pagdating mo bukas. Hindi namin kayo iistorbohin ngayon ni Miss Sue. Humagalpak ng tawa si Amanda. Nagmamadaling hinayla siya ni na Clara at Ian Ice palayo, nag-aalala na kapag nagpatuloy siya sa pagsasalita ay pagsisihan agad ito ni Alexander. Muling namula ang magandang mukha ni Yulia nang marinig ang katagang, intimate. Yulia, itutuloy ba natin ang hindi natin natapos ngayon? Ngini siya ni Alexander si Yulia habang dinidilaan nito ang mga labi. Anong hindi natin natapos? Walang nangyari ngayon lang. Nagkunwaring naguguluhan si Yulia. Asawa, mabilis kang hamatak. Umunat si Alexander para hawakan ang slim waist ni Yulia habang nagsasalita.
Yulia dashed away, saying, titingnan ko si Micah. Huwag mong hayaang mahulog siya sa tubig. May mga dolphin at beans. Hindi mahalaga kung mahulog siya sa tubig. Gayunpaman, ngayon na ang pamilyang Ferren ay nasa kanilang gawain at ang kanilang mga motibo ay hindi alam, hindi iniisip ni Alexander na makilala sila. Higit pa rito, naging palakaibigan at magalang si Amondo mula noong dumating sila ni Julio sa Sconview City. Handa siyang ibigay sa kanya ang ekspresyong ito. Sige, ipadala mo kay Julio Lothar ang address. Andyan talaga ako bukas. Sumang-ayon si Alexander nang walang pag-aalinlangan. Great, pagkatapos ay magbubak muna tayo at maghanap ng salita sa iyong Oreville bukas. Hindi ka namin iistorbohin on Miss Sutudoy. Humagalpak ng tawa si Amondo. Nagmamadaling iginuhit ni Cloro on yun ice ang kanyang OV, nag-aalala na kapag nagpatuloy siya sa pagsasalita, si Alexander ay agad na magsisisi. Namula ang magandang pose ni Julio nang marinig niya ang katagang, intimate. Julio, ipagpatuloy ba natin ang hindi natin natapos ngayon? Alexander sneered Julio as he licked his lips. Sino ang hindi natin natapos? Walang nangyari ngayon lang. Nagkunwaring naguguluhan si Julio. Asawa, hinihila mo ang isa. Nagunat si Alexander para hawakan ang slim waist os ni Julio na nagsalita. Julio dos head OV, soying, titingnan ko si Lolo. Huwag mo siyang hayaang pumasok sa water. May or dolphin o bien. Hindi ito umuungol kung siya falls sa water. Gayunpaman, ngayong papunta na ang pamilya Ferren at hindi pa rin alam ang kanilang motibo, hindi nag-iisip si Alexander na makipagkita sa kanila. Paulit-ulit na sigaw ni Alexander. Walang pakialam si Julie sa sinasabi niya. Tumakbo siya papunta kay Micah. Natunaw ang puso ni Alexander nang makita ang mahiyain at kaibig-ibig nitong anyo. Bagamat ninanais niya ang higit na paglago kasama si Julia, hindi siya nagmamadali sa oras na ito. Kung tutuusin, masakit pa rin ang puso ni Julia mula noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Ang puso ay ang lunas sa puso. Sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na pagbukas ay tuluyang mailalabas ni Julia ang kanyang buhol. Wala siyang magagawa sa kabila ng pagkakaroon ng isang kaibig-ibig na babae, ngunit hanggat may pagmamahal sa kanyang puso, makakapaghintay si Alexander hanggang sa payag si Julia. Pagod na pagod sa paglalaro si Micah makalipas ang mahigit 1 oras, bumalik siya sa Lover's Tower kasama sina Alexander at Julia. Kinaumagahan. Natutulog pa si Alexander nang maramdaman niyang may galit na galit sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang magandang maliit na mukha na pinalaki sa kanyang harapan. Gumising ka, tatay, sumisikat ang araw sa iyong puwitan. Niyugyug pa ni Micah si Alexander. Sinulyapan ni Alexander ang alarm clock sa tabi ng kama. Halos 6:30, at ang maliit na lalaki ay medyo aktibo. Walang gagawin ngayon si Micah. Bakit ang aga niyang gumising? Hindi sinasadyang tanong ni Alexander. May isang bagay, at ito ay makabuluhan. Ang maliit na bata ay napalaki ang kanyang pahayag. Oh, ano ba talaga ang big deal? Pakisabi. Nagtanong si Alexander, nagalit. Sinasama ni Dad si Micah sa amusement park ngayon. Ipinanta siya ni Micah ang paglalakbay sa isang amusement park kasama ang kanyang ama. Gusto ko talagang pumunta ngayon. Makukuha ba talaga ako ng tatay ko? Ipinikit ni Micah ang kanyang malalaking itim na mata at mahinang bamulong. Di ba amusement park lang? Pwede kang samahan ni Micah hanggat gusto mo. Magiliw itong sinabi ni Alexander. Yay! Si tatay ang pinakamagandang ama sa planeta. Pagkatapos ay magsipilyo si Micah at maghuhugas ng mukha. Tatay, bumangon ka na. Dahil doon, lumabas ang maliit na bata sa pinto. Dayan custom designed ang pinakamalaking suite sa Lover's Tower para sa pamilya ni Alexander na 3. Hindi lang ito may hiwalay na palikuran para kay Micah, kundi isang hiwalay na wash basin at cloakroom. Hindi napigilan ni Julie sa gilid ang pagtutol nang lumabas si Micah ng kwarto, kung ano ang gusto niya, ibigay mo. Puputulan mo ba siya ng mga bituin sa langit kung magpapatuloy ito? Kabanata 874 na isang nakakagulat na pag-unlad. Talaga.
Mabilis akong aakyat ng hagdan patungo sa langit para makuha ito para kay Micah hanggat gusto niya. Tumawa si Alexander. Kailan ka pa natutong magyabang, Alexander? Tinulak siya ni Yulie palayo, kunwari naiinis. Lahat para sa ating munting syota. Kapag nag-cute ka, wala akong choice kundi sumuko. Humagalpak ng tawa si Alexander. Napaluha si Yulie nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi pinaniwalaan ni Alexander si Micah, binigay sa kanya ang anumang naisin niya, kahit na higit pa sa isang biolohikal na ama. Hindi tuwirang ipinakita rin ang pagmamahal ni Alexander sa kanya, lalo na sa kanyang anak. Humalaklak si Alexander nang mahawakan si Yulia, wala si Micah ngayon. Bakit hindi natin tapusin ang hindi natin natapos kahapon? Nagunat si Alexander at hinayla si Yulia sa kanyang mga bisig, mabilis na tinakton ng mga labi nito ang malaki at mapupulang labi nito. Marahan na umungol si Yulia, gustong lumaban ng intuitive, ngunit ang mabangong aroma na umabot sa kanya ay nagpainit muli sa kanyang katawan. Gusto niyang itulak siya palayo sa isang segundo at pagkatapos ay gusto niya ng higit pa sa susunod. Really? Mabilis akong aakyat sa langit para kunin ito para kay Lolo as long as she wants it. Tumawa si Alexander. Kailan ka pa natutong mag-brog, Alexander? Tinulak siya ni Julio aoy, kunwari naiinis. Lahat para sa ating munting syota. Kapag October cute ka, I have no choice but to give in. Tumawa si Alexander. Si Julio ay nadala sa chores nang marinig niya ang kanyang pagsisisi. Hindi pinaniwalaan ni Alexander si Lolo, binigay sa kanya ang anumang naisin niya, kahit na higit pa sa biolohikal na ama. Ang pagkakasala ni Alexander para sa kanya, lalo na ang kanyang anak na babae, ay hindi direktang ipinakita. Alexander chuckled as Julio was touched, Julio, wala si Lolo ngayon. Bakit hindi natin tapusin kung sino ang hindi natin natapos kanina? Nagunat si Alexander at hinayla si Julio sa kanyang arms, mabilis na tinakton ng kanyang mga labi ang kanyang lord, na nagpapatingkad ng mapupulang labi. Julio groaned mahina, wanting upang labanan intuitively, ngunit ang manly Oromo thought Aryotchad kanyang mode ang kanyang katawan init up ogoon. Nakaugalian niyang itulak siya ng isang segundo at pagkatapos ay hindi na sa susunod. Talaga. Mabilis akong aakyat ng hagdan patungo sa langit para makuha ito para kay Micah hanggat gusto niya. Magical ang mga kamay ni Alexander, mabilis siyang nag-apoy. Kinilabutan si Yulie sa kakaibang sensasyon na ito. Nakilala niya kaagad na hindi na tinatanggihan ng kanyang katawan ang haplos ni Alexander. Kahit brazenly nagnanais na aliwin. Alexander, sensing Yulia's agitation, paused his motions and stated, as quietly as he could, Yulia, asawa mo na ako. Kailan natin magagawa ang gustong gawin ng mag-asawa? Nauutol na sabi ni Yulia, kung ano ang gustong gawin ng mag-asawa, hindi ko maintindihan. Ikaw, at ikaw. Payagan mo akong umalis. Pag nakita ni Micah, walang alinlangang mangungulit siya sa school. Tumayo si Yulia mula sa kama, naghahanda na umalis sa kama at magpalit ng damit sa aparador, habang sinasabi niya ito. Sa totoo lang, namumula ang mukha niya at tumitibok ang puso niya ngayon. Kung si Alexander ay medyo nangingibabaw ngayon, maaari na silang lumampas sa linya. Asawa. Hindi sumuko si Alexander, hinawakan niya ang isang sulok ng damit ni Yulia. Lumambot ang puso ni Yulia, at tahimik siyang bumulong, well. I just got my period last night. Kung may gusto kang gawin, kailangan mong maghintay hanggang matapos ito. Kumikislap ang mga mata ni Alexander, na para bang isang napakalaking pay ang nahulog mula sa langit. Ito ay mas kapanapanabik kaysa sa isang pay na nahulog mula sa langit. Sa totoo lang, gusto lang niyang maging mapagmahal kay Yulia sa ganitong paraan, ngunit hindi niya alam na labis siyang sorpresa ni Yulia. Sige, hintayin na lang natin matapos. Pumayag naman agad si Alexander, sa takot na baka magbago ang isip ni Yulia. Hindi makapagdesisyon si Yulia kung matutuwa o malulungkot nang makita ang sabik na ekspresyon ni Alexander. Sa wakas, galit siyang umungol at sumugod sa aparador.
Pagkatapos maghanda, ang pamilya ng tatlo ay pumunta sa restaurant ng hotel para mag-almusal bago pumunta sa amusement park. Tuwang-tuwa si Micah nang makarating siya sa amusement park at nakita niya ang lahat ng makukulay na atraksyon. Ang amusement park, gayunpaman, ay masikip dahil Sabado noon, at mayroong malalaking line-up sa mga ticket booth para sa bawat sikat na atraksyon. Kabanata 875 Sisiguraduhin kung hindi mo nakikita ang araw ng bukas. Noong una, kailangan lang tumawag Alexander sa telepono at maaaring naimbitahan si Micah para maglaro kaagad. Ngunit bata pa si Micah, at ayaw ni Alexander na masanay siya sa pagkakaroon ng mga pakinabang. Makakasama ito sa pag-unlad ng bata. Higit pa rito, nakakaaliw ang pagpila sa mga ordinaryong kabataan para bumili ng mga tiket at pagkatapos ay makuha ang gusto niya. Sinamahan ni Alexander sina Micah at Julius sa pila dahil walang ibang gagawin ngayon. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, wala nang tao sa harapan ko. Wow, Daddy, ito na sa wakas. Tuwang-tuwa ang maliit. Ihahatid na sana siya ni Alexander sa kusina para magluto. Dalawang individual ang sumugod mula sa gilid sa eksaktong sandaling ito. Umalis ka na. Isang lalaki at isang babae ang marahas na naghiwas sa harap ni Alexander, sumisigaw ng malakas. Ang proyekto ng roller coaster ay pinaghiwalay sa mga grupo. Halimbawa, maaaring 5 grupo ng mga individual. Magkasamang naglalaro sa batch na ito. Ang 3 kataong pamilya ni Alexander ang final sa batch na ito. Si Alexander at ang kanyang pamilya ay kailangang maghintay para sa susunod na batch kung ang mag-asawang ito ay mag-cut sa harap nila. Daddy, nauna sila sa amin sa pila. Maliwanag na turn na namin. Bakit sila pumunta sa harapan namin? Malapit na siyang umiyak dahil sa sobrang pag-aalala. Sa simula, kailangan lang ni Alexander na gumawa ng tawag sa telepono at maaaring naimbitahan si Lolo para magplano ng tama. Ngunit bata pa si Lolo, at hindi siya sanay ni Alexander na masanay sa paghovang advantages. Makakasama ito sa pag-unlad ng bata. Higit pa rito, ang pagpila kasama ang mga ordinaryong kabataan upang bumili ng mga tiket at pagkatapos ay makuha kung sino ang nakasanayan niyang nakakaaliw. Sinamahan ni Alexander si Lolo and Julio sa pila dahil wala nang ibang gagawin. After about an hour and a half, walang tao sa harap ko. Wow, Daddy, huli na natin. Ang maliit ay labis na natuwa. Kailangang dalhin siya ni Alexander sa kusina para magluto. Dalawang individual ang sumugod mula sa gilid ng eksaktong sandaling ito. Umalis ka na sa woy. Isang mon and o lodi ang marahas na pumutol sa harap ni Alexander, sumisigaw ng malakas. Ang proyekto ng roller coaster ay nahahati sa mga grupo. Halimbawa, 5 grupo ng mga individual ang maaaring pinagsasama-sama sa balang ito. Ang 3 taong family ni Alexander ay ang final sa batch na ito. Si Alexander at ang kanyang pamilya ay maghihintay para sa susunod na pagkakamali kung ang asawang ito ay pumutol sa harap nila. Daddy, tumalon sila o hiyod sa amin sa linya. Ito ay clearly aming turn. Bakit sila pumunta sa harap ng sa amin? Nasa bingit na siya ng pag-iyak dahil nag-aalala siya. Noong una, kailangan lang tumawag ni Alexander sa telepono at maaaring naimbitahan si Micah para maglaro kaagad. Agad na nagdilim ang mukha ni Alexander. Nairita rin si Julia. Ang lahat ay naging napakaayos bago ito, ngunit ngayon ay isang lalaki at isang babae ang lumitaw, hindi lamang sa pagpuputol sa linya kundi pati na rin humihiling sa lahat na umiwas sa daan. Ito ay simpleng labag sa batas. Nang makita ang iritadong ekspresyon ni Micah, sinigawan ni Alexander ang lalaki at babae, "Kayong dalawa, bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo." Nang marinig nila ang mga komento ni Alexander, huminto ang lalaki at babae at mayabang na tumingin sa kabila. Dude, kilala mo ba kung sino ako? Mayabang na sabi ng babaeng makapal ang ayos. Maglakas loob ka bang sabihin sa akin na magwala? Pagod ka na bang mabuhay? Who cares who you are? Galit na ngumuso si Alexander, at saka humakbang palapit sa kanya, hinawakan ang kwelyo niya, at hinagis pabalik.
Kung gusto mong maglaro, bumalik ka at pumila ng maayos. Galing. Makapangyarihan. Maraming individual sa linya sa likod niya ang pumalakpak kay Alexander. Kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa mga alituntunin, sila ay natural na nagagalit. At ang kabilang partido ay nangingibabaw din, kumikilos na parang sila ang pinakamahusay sa mundo. Ginawa lang ni Alexander ang gusto ng mga tao ngunit natatakot siyang gawin. Mabilis na nag-react ang maningning na babae na itinulak sa lupa, bumangon, tinuro si Alexander. At pagmumura, ikaw ay walang pinag-aralan. Darling, I've been bullied this way. Bakit wala kang sinasabi? Pagkatapos ay tumingin ang matangkad na babae sa binata na kasama niya at bamulong. Dude, I am Axel Ferren, the young master of the Ferren family in Clay City, and she is Sandra, my woman, malamig na sabi ng binata kay Alexander. Maglakas loob kang hawakan ng aking babae. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, at ililigtas ko ang iyong buhay. His. Huminga ng malalim ang buong pulutong, na kanina pa umaatungal para kay Alexander. Ang pamilyang Ferren sa Clay City ang pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. Isang buhok mula sa kanila ay mas makapal kaysa sa lahat ng kanilang mga baywang. Sinong maglalakas loob na guluhin sila? Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Naiintindihan naman ang kaiabangan ni Julia. Siya ay may paraan upang maging mapagmataas. Gusto mo lumuhad ako? Ipagpatuloy ang pagpapantasya. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Alexander. You ungrateful thing, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pamilya Ferren sa Nerth? Bulalas ni Julia. Kahit na ang pinuno ng unang mayamang pamilya sa Scanvia City, ang pamilya Castillo, ay kailangang yumuko at kumayod sa harap ng aking kasintahan, sinusubukang pasayahin siya. Sa tingin mo ba masisiguro niyang hindi ka nasisikat ng araw bukas kung hindi ka luluhod ngayon? Kabanata 876 ang imahe ng ama na nagdududa. Ano? Gusto mo akong patayin? Nagdilim ang mga mata ni Alexander. Si Julia ay isang kaibig-ibig na babae na may katawan ng isang modelo, ngunit siya rin ay kasing talino sa pagdating nila. Kung gayon, hayaan mo muna akong patikim sa iyo ng pampublikong pagluhod. Si Alexander ay humakbang pasulong, iniunat ang kanyang kanang kamay, at idiniin ng hangin nang bumagsak ang kanyang mga salita. Boss! Naramdaman na lang ni Sandra ang pagkirot sa kanyang ulo, na sinundan ng matinding pressure. Basag! Ang mga tuhod ni Sandra ay malakas na bumagsak sa lupa, gumawa ng isang malinaw na tunog, at ang kakilakilabot na pagdurusa ay bumagsak sa kanyang mukha. Bastard! Ang lakas ng loob mong pilitin akong lumuhad. Ipapapatay kita sa young Mr. Ferren. Ipapapatay ko sa pamilya Ferren ang buong angkan mo. His. Huminga muli ng malalim ang audience. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob pa rin si Alexander na hawakan ang kanyang babae pagkatapos ibunyag ni Axel ang kanyang pagkakakilanlan. Upang matalo ang isang aso, dapat munang isaalang-alang ang may-ari. Mabisang sinampal ni Alexander sa mukha si Axel sa pamamagitan ng pagpilit kay Sandra na lumuhad. Galit na galit si Axel sa puntong ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, mongrel? Ako ang young master ng pamilya Ferren, ang pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. Maglakas loob na hawakan ang aking babae. Kung may lakas ka ng loob, huwag kang tumakbo. Tatawag ako ng taong haharap sa iyo ngayon din. Kinuha ni Axel ang cellphone niya sa bulsa habang nagsasalita. Tawagan mo sila, tawagan ang lahat ng makakaya mo. Maghapon akong nasa amusement park na ito. Kahit anong gusto mong laruin, sasamahan kita hanggang sa lahat. Let's go, Micah. Isasama ka ni Daddy sa roller coaster. Agad na hinawakan ni Alexander si Micah at nagpatuloy pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Mabilis namang sumunod si Julia. Ang mga tao sa likod ni Alexander ay may kakaibang reaksyon habang pinagmamasdan ang kanyang walang pakialam na kilos. Nagdedeliryo ba ang binatang ito? Hindi lamang niya hinawakan ang young master ng pamilya Ferren, ngunit pinayagan din niya ang kabilang partido na tumawag para sa rescue.
Kahit na isa siyang martial artist, makakalaban kaya niya ang pamilya Farron, ang pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. Lumilitaw na sumobra si Alexander sa loob ng ilang sandali. Nang marinig ni Axel ang komento ni Alexander ay mas lalong nag-init ang apoy sa kanyang puso. Halos 30 taon na siya sa Nerth at hindi pa siya nakatagpo ng taong hindi siya sineryoso. Patay ka, Axel, dahil sa pagmamaliit mo sa kanya at hindi pinapansin ang pamilya Farron. Humph, walang luha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Maupo ka lang at hintayin ang iyong kamatayan. In-unlock ni Axel ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Diyos ko, sino ang lalaking iyon? Mukha siyang mapagmahal na ama, ngunit nang ahas siyang hamunin ang young master ng pamilya Farron. Eksakto. Posible bang taga-out of town siya at hindi niya alam na ang pamilya Farron ang pinakamakapangyarihan sa Nerth? Imposible. Hindi man niya namalayan noon ay may nagpaalala pa rin sa kanya, pero hindi pa rin niya sineseryoso ang pamilya Farron. Habang nagdedebate ang lahat, bumulalas ang matalas na mata mula sa likod ni Alexander, naalala ko na ngayon. Siya ang tunay na may-ari ng Lover's Tower, Alexander. He is. So it is he. It's no surprise. After all, hindi man lang niya nirerespeto ang Black Feather Order ng pamilya Pearson at pinaslang sa publiko si Young Master Caspian. Tama. Malaki ang kapangyarihan niya kumpara sa mga ordinaryong tao, pero pagdating sa pamilya Farron sa Nerth, mahirap sabihin. Kung tutuusin, may malaking bangin sa pagitan ng mga pamilyang Pearson at Farron. May hindi napigil ang umiling. Lahat ng tao sa kwarto ay tumanggo bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang kanyang sinabi. Kabanata 877 lahat ng 6. Sa Nerth, isang grupo ng mga indibidwal ang nakapila, naiinip, at nagbubulungan tungkol sa mga gawain ng mga pamilyang Farron at Pearson. Natural na ipinapalagay nila sa kanilang mga chat na hindi masisira ang pamilya Farron sa Nerth, kahit kay Alexander, ang may-ari ng Lover's Tower. Si Alexander at ang kanyang 3 miyembrong pamilya ay nakabalik na mula sa kanilang roller coaster adventure. Sinabi ni Micah na sapat na siya at nais niyang sumakay muli. Si Alexander ay natural na pumayag kaagad. Ang kahilingang ito ay hindi gaanong komplikado kaysa sa pagkakaroon ng isang nakababatang kapatid na babae. Walang magawang tinitigan ni Yulia si Alexander, natatakot na baka masira niya si Micah. Hindi ito pinansin ni Alexander at muling sumama sina Yulia at Micah sa pila. Hindi man lang niya nilingan ang lalaking katatapos lang ng tawag. Natigilan ang mga tao sa paligid nang makitang hindi tumakbo palayo si Alexander bagkus ay humakbang sa ilalim ng tingin ng lalaki. Kusang sumuko pa ang mag-asawa sa harap nila, tinanong si Alexander, bakit hindi ka pumila sa harap namin? Ayaw mo na bang maglaro? Naguguluhan na tanong ni Yulia. Hindi kami nagmamadali. Nagpalitan ng awkward na tawa ang dalawa. Ayaw nilang maglaro, at hindi nila gusto ang pakiramdam ng paghihintay sa pila. Naniwala lang sila na ikinagalit ni Alexander ang lalaki at nauubos na ang kanyang oras, kaya hinayaan nilang matupad ni Alexander ang kanyang hiling ng mabilis. Mr. and Miss, napakabait nyo. Nagpasalamat ng husto si Micah sa mag-asawa. Sa puntong ito, ang mga tao sa harap nila ay lumitaw na maunawaan ang mga pananaw ng mag-asawa at sumunod. Hindi na kailangang sabihin, ang kanilang mga iniisip ay sumasalamin sa mga bagay ng mag-asawa. Siguradong mamamatay si Alexander ngayon dahil nasaktan niya ang lalaki. Nababasa ni Alexander ang kanilang mga isip, ngunit siya ay masyadong tamad upang ilantad ang mga ito. Siya ay higit sa handa na tanggapin dahil ang mga taong ito ay handang ibigay ang kanilang mga upuan para sa kanyang sanggol. Si Alexander at ang kanyang pamilya na may 3 ay nasa unahan ng linya wala pang 2 minuto, na matagumpay na naabutan ang bagong batch. Galit na galit ang lalaking naghihintay sa gilid nang makita niyang masaya si Alexander kasama ang asawa at anak. Kailan pa siya napahiya gaya ng lalaking ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig? Damn it, this jerk. I'll have you ripped apart and thrown to the dogs for ignoring my existence. Ang lalaking nakasakay sa roller coaster ay nagmumura sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin habang nakatingin kay Alexander.
Young Master, dumating na ba ang mga tinawag mo? May napabulalas ng hindi inaasahan. Ha? Saan? Lahat ng tao sa paligid ay napalingon. Isang dosenang itim na sasakyan ang sumugod, na lumikha ng malakas na tunog ng pagpreno. Bukod sa nangungunang Land Rover, ang iba sa dosenang itim na sasakyan ay pawang mga Mercedes-Benz business cars. Ang Land Rover ay kahanga-hanga, at ang plaka ng lisensya nito ay higit pa, lahat ng 6,666, ito ang kotse ni Beckham, at siya ang may-ari ng amusement park. Beckham, pinuno ng pamilya Jenkins. Oo naman. May pangalawang Beckham ba sa Sconvia City natin? My God, I didn't expect young master to call him directly. Beckham has a background in the underworld. Kahit si Alexander ang may-ari ng Lovers Tower, nag-iisa lang siya, walang armas, at kasama ang asawa at anak. Pwede bang isang laban para kay Beckham? Tuwang-tuwa ang audience. Bumukas sa oras na ito ang mga pinto ng dosenang Mercedes-Benz business cars sa likod, at lumabas ang isang malaking grupo ng mga makapangyarihang lalaki na nakasuot ng itim na suit at itim na salaming pang-araw. Kahit na nakatalukbong ang kanilang mga mata, masasabi ng isa na hindi sila dapat gawing trifle sa kanilang poster sa paglalakad. Kabanata 878 Maglilinis ka ba pagkatapos ni Axel? Mr. Ferren. Bulalas ni Ferren. Inayos ni Beckham ang kanyang suit, humakbang pasulong, at yumuko kay Axel. Sa kabila ng katotohanan na si Axel ay isang bystander lamang sa Sconvia City, ang mga negosyo at impluwensya ng pamilya Ferren ay lumawak sa buong North. Hindi naglakas loob si Beckham sa kanyang utos. Itinuring ni Axel si Beckham ng may pag-aproba, na nagpapahiwatig na nalulugod siya sa mga plano ni Beckham. Noon lang, bumalik ang mga taong nakasakay sa roller coaster, at kabilang sa kanila ang pamilya ni Alexander na may 3. Galit na sumimangot si Axel kay Alexander at sinabing, Beckham, teritoryo mo itong amusement park. Hinawakan ng bastard na iyon ang babae ko sa teritoryo mo. Dapat alam mo kung paano haharapin ito, di ba? Si Sandra, na nakatayo sa tabi niya, ay nagmura at tinuro si Alexander, sinabing, You little punk, Mr. Ferren can call the boss here with just one phone call. Let's see you keep acting tough. Tapos na. Problemado talaga si Alexander this time. Ang pamilya Jenkins ay dating isang mafia na mula noon ay naging legit, at mayroon pa rin silang libu-libong mga kapatid. Kahit gaano pa kayaman si Alexander, hindi niya kayang panindigan ang gayong walang awa na pamilya. Napabuntong hininga ang audience, nakatingin kay Alexander na may lungkot sa kanilang mga mata. Ang lahat, kahit si Axel, ay nabigong obserbahan ang pagbabago ng ekspresyon ni Beckham nang makita niya ang mukha ni Alexander. Alexander. Si Alexander ang isa. Alam na alam ni Beckham na siya ang utak sa likod ng Lovers Tower. Hindi lang iyon, ngunit pinaghihinalaan niya si Alexander na pumatay sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki, sina Parker at Barry. At naalala niya na nang ang balita tungkol sa pagpatay kina Parker at Barry ay nakarating sa pamilya Jenkins, hindi pa siya nagkaroon ng oras upang paghihiganti ang kanyang mga kapatid nang makatanggap siya ng tawag na nagbabala sa kanya na huwag magalit si Alexander. Nakasaad din na walang pamilyang North ang makakalaban ni Alexander. Kaya, kahit na nakalimutan ng lahat, hindi gagawin ni Beckham. Kung walang pamilya ang makakalaban ni Alexander, ibig sabihin ay malinaw na hindi kapantay ni Alexander ang pamilya Ferren. Binago na ni Beckham ang kanyang puso matapos itong mapagtanto. Beckham, ikaw ang amo nitong amusement park. Gusto mo bang maglinis ako pagkatapos ni Axel? Tanong ni Alexander, nakatingin kay Beckham na may halong pagkahumaling. Ano? Hindi ba? Ang pamilya Jenkins ay may libu-libong mandirigma. Hindi ba nila kayang humawak ng bagong dating na tulad mo? Ngini siya ni Axel bago makasagot si Beckham. Mr. Tomas, sa kabila ng iyong kayamanan, ikaw ay bago sa ating Sconvia City at hindi mo pa nahahanap ang iyong katayuan. Ipinapayo ko sa iyo na magpigil at humingi ng tawad kay Ginoong Ferren. Baka may puwang pa para sa pagmamaniobra. Oo, kahit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa pamilyang Ferren, na unang pwesto sa ating North,
ang kapangyarihan lang ng pamilya Jenkins, baka hindi mo nakayanin. Nagpayo ang ilang mabubuting miyembro ng madla. Ngunit inisip nilang lahat na hindi kayang labanan ni Alexander ang mga pamilyang Jenkins at Ferren. Si Beckham ay sinamahan ng halos 100 mandirigma. Maari pa niyang patayin ng diretso si Alexander kung mukulit siya. Pagkatapos ng lahat, haharapin ng mga Ferren ang pagbagsak. Napailing ang lahat kay Alexander nang magulat sila sa imaheng nasa harapan nila. Si Beckham, na itinuturing nilang boss ng mafia, ay pumunta sa harap, yumuko kay Alexander, at sinabing, Beckham pays his respects to Mr. Tomas. Kabanata 899 na 2 piraso ng dumi ng daga. Mr. Tomas, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Kahit nabugbugin mo ako hanggang mamatay at muling magkatawang tao, hinding-hindi ako maglalakas loob na tumawid sa iyo. Ha! Ipinagpalagay ng lahat na mali ang kanilang narinig. Ano ang sitwasyon? Totoo bang tinutukoy ni Beckham ang kanyang sarili bilang mahinhin sa harap ni Alexander? Medyo magalang siya kay Alexander. Hindi tulad ng ibang makapangyarihang mga pamilya, si Beckham ay may hindi bababa sa 1,000 alipor sa kanyang pagtatapon. Kahit si Alexander ang may-ari ng Lovers Tower, hindi naman kailangan ang ganoong paggalang, hindi ba? Lalo na't nagkaroon siya ng suporta ng pamilya Ferren. Nagpalit ba ng panig si Beckham? Handa ba siyang guluhin ng mga Ferren alang-alang kay Alexander? Kaya, mas pinahahalagahan ni Beckham si Alexander kaysa sa mga Ferren. Beckham, sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Ang Ferren, na naghihintay na harapin si Alexander, ay nagalit nang mapagmasdan niya ang saloobin ni Beckham. Si Beckham ay pampublikong pumanig kay Alexander, na mas nakakahiya kaysa sa paghampas sa kanya ng 2 beses sa mukha. Nagulat din ang babaeng katabi ni Ferren. Maging si Graham, ang pinuno ng pinakamalaking pamilya ng Scanvia City, ay dapat, sa kanyang palagay, magpasakop sa mga kahilingan ni Ferren. Wala siyang ideya na si Beckham, isang kampan lamang, ay tatanggihan ang mga utos ni Ferren. Si Beckham naman ay walang oras na makipag-ayos kay Ferren at sa babae ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Alexander, ang malaking pagbaril, ay narito. At dahil kay Ferren, muntik na niyang masaktan ang dakilang Buddha na ito. Hinuha ni Alexander ang paliwanag mula sa mapagpakumbabang kilos ni Beckham. Nang hindi man lang tumitingin sa Ferren, sumagot siya kay Beckham, ang ganda ng amusement park mo. Gustong-gusto ito ng anak ko. Ngunit may 2 piraso ng dumi ng daga na medyo nakakasira ng paningin at medyo nakakapagpapatay ng mood. Magpalinas sa kanila ng mabilis. Tinawag niya ang batang si Mr. Ferren ng 1 piraso ng dumi ng daga at hiniling kay Beckham na itapon siya. Lahat ng tao sa kwarto ay nagulat. Nakakabaliw ito. Tinatanggal ang mga Ferren. Ipagsapalaran ba ito ni Beckham? Kahit na sobrang magalang si Beckham kay Alexander, hindi siya mangangahas na galitin ng pamilya Ferren alang-alang kay Alexander, hindi ba? Si Beckham ay isang maliit na prito sa mata ng pamilyang Ferren, gaano man karami ang karanasan niya sa ilalim ng lupa. Si Ferren, syempre, ang pinaka-naguguluhan nang marinig niya ang mga pahayag ni Alexander. He's calling me a piece of rat dukes. And he's asking Beckham to throw me out. Dude, you should ask Beckham if he dares. Tinapunan ni Ferren ng mapanuring sulyap si Beckham. Kumpiyansa siya na hindi siya mapapag-alitan ni Beckham para sa kapakanan ni Alexander. Tama si Mr. Tomas. May maglilinis agad ako ng mga dumi ng daga na pumapatay sa mood. Beckham. Bulalas, huminga ng malalim. Itapon ang lalaki at babae sa labas ng gate. Inutusan ni Beckham ang mga lalaking naka-black suit nang matapos siyang magsalita. Yes, Mr. Boss. Hindi alintana kung sino ang kabilang panig, ang mga lalaking nakaitim na suit ay eksklusibong nakinig sa mga direksyon ni Beckham. Diretso nilang sinisingil si Ferren at ang babae. Ano? Natigilan ang lahat ng nasa kwarto nang makitang aktwal na umaksyon si Beckham laban kay Ferren. Walang nag-aakala na si Beckham ay umabot hanggang sa magalit si Ferren para sa kapakanan ni Alexander. Ang pagkakasala kay Ferren ay nangangahulugan ng pagkakasala sa pamilya Ferren. Hindi ba natakot si Beckham sa galit ng mga Ferren?
Nagpalitan ng nagtatakang tingin si Ferrin at ang babae habang ang mga lalaking nakasuot ng itim na terno ay naghahanda sa pagsalakay. Kabanata 9 ang aking personal na oras. Axel mula sa pamilya Ferrin, sa partikular. Hiyang-hiya ang mukha niya, na para bang pinunasan ito ng husto ni Alexander sa dumi. Beckham, sinipa ka na ba sa ulo ng asno? How dare you to let people throw me out? I'm making it clear today na kapag hinawakan mo ang isang buhok ko, papatagan ng pamilya Ferrin bukas ang mansion mo sa Jenkins. Nagulat ang lahat sa kwarto sa galit at inis na kilos ni Axel. Kapag nagalit ang batang Panginoon ng pamilya Ferrin, kakilakilabot ang mga kahihinatnan. Sino ang mag-aakala na mananatiling composed si Beckham, winuwagayway ang kanyang kamay at sumisigaw, ano pa ang hinihintay mo? Itapon mo siya sa labas ng gate. Ang pamilya Ferrin ay walang alinlangan na makapangyarihan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Alexander, mas maaga niyang saktan ang pamilya Ferrin kaysa magalit ang isang taong ganoong kalibre. Beckham. Galit na sigaw ni Axel na puno ng galit ang mga mata. Ang mga aksyon ni Beckham ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Balak niyang sabihin ang anumang bagay upang takutin si Beckham, ngunit ang utos ay natanggap ng malalakas na lalaki na nakaitim, na hinatak siya at si Sandra palabas ng amusement park na parang mga patay na baboy. Naramdaman ni Alexander na tumahimik ang paligid nang makaalis sina Axel at Sandra. With a smirk on his face, Beckham added, Mr. Tomas, if you need anything else, just let me know. Walang espesyal. Maaari kang pumunta. Huwag mong pakialaman ang oras ko sa aking asawa at anak. Si Alexander ay tapat at walang patawad. Sige, aalis na ako. Kung may kailangan ka mamaya, sabihin mo lang sa staff ng amusement park, at gagawin ko kaagad. Si Beckham ay hindi nagalit at ipinahayag ito ng lubos. Hindi na nag-abalang kausapin siya ni Alexander at sa halip ay umalis kasama sina Yulia at Micah. Napakunot ang noo ng lahat ng naroon nang mamataan ang pamilya ng tatlo na nakapila sa entrance ng iba pang atraksyon. Sinasabi mong mayabang si Alexander, ngunit eksklusibo niyang pinupuntirya ang mayayamang young masters na lumalabag sa mga patakaran at hindi kailanman naglalagay ng palabas para sa mga ordinaryong tao. Sabi mo mapagpakumbaba siya, pero sinasaktan niya ang unang malaking pamilya ni Nerth. Ang ganitong tao ay mailalarawan lamang bilang may natatanging personalidad. Parehong sabay. Sa entrance ng amusement park. Alexander, Beckham, I swear hinding-hindi kita bibitawan. Napatapak ni Axel ang kanyang mga paa sa frustration. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, nasanay na siyang sambahin saan man siya magpunta. Kailan pa siya naging iritado gaya ngayon? Envel drama. Or copyrighted karapatang-ari nilalaman. Sa puntong ito, hiniling ni Axel na maputol niya ang mga katawan ni na Alexander at Beckham at ikalat ang kanilang mga abo. Siyempre, si Alexander ay mas kasuklam-suklam kaysa kay Beckham at karapat-dapat na mamatay. Lahat ng pinagdaanan niya ngayon ay dahil kay Alexander. Nagmaneho ang Range Rover ni Beckham habang pinaplano ni Axel ang kanyang paghihiganti. Tumalon si Axel sa gitna ng kalsada, ibinuka ang kanyang mga braso, at hinaranggan ang landas ni Beckham sa kanyang galit. Beckham, mangyaring lumabas sa kotse. Hindi ka aalis dito ngayon nang hindi ako binibigyan ng paliwanag. Hiniling ko sa iyo na turuan ng leksyon si Alexander, ngunit tumalikod ka sa akin at nakipagtulungan sa kanya laban sa akin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Isang paliwanag. Hindi kumikibo si Beckham sa likurang upuan ng sasakyan, na walang planong umalis. Baka mahirapan din siya hanggang dulo dahil nagalit na siya kay Axel. Sa totoo lang, palagi niyang minamaliit ang mga taong tulad ni Axel, na walang sariling mga katangian at umaasa sa prestihiyo ng kanilang pamilya upang ipakita sa labas. Sila ay ipinanganak lamang na may kaunting kalamangan sa iba. Masyadong mahina ang mga taong tulad ni Axel para tanggapin niya bilang mga alipors kung wala ang pamilyang Ferrin. Fine, bibigyan kita ng paliwanag.